Public Accounts of the House of Representatives scheduled 2024 at 9:30 a.m. I, together with other invited PNP personnel, attended the joint hearing in the House of Representatives. After I answered questions related to extrajudicial links and the reward system, I was approached by a security personnel while I was seated in one of the witnesses during the hearing. This person told me that I was summoned by Congressman Dan Fernandez. Bakit kaya, no? I went out of the room with the security personnel. When we were outside, he told me to go to the left corridor and proceed straight to the end room. While walking, I saw other witnesses who were standing in the corridor, including my classmate, Major Fortaleza and Captain Anova, who was wearing PNP uniform, and the latter acknowledged me by saluting. When I entered the room, I saw two lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me what we are going to talk about. I said I do not know. Siyempre guys, confusing moments yung mga yan eh, di ba? Ba't siya ipapatawag ni Congressman Dan Fernandez, di ba? After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. Mukhang type din ni Kong Dan tong si Sir Grijaldo ah. Akala ko papaupuin ni Dan Fernandez sa lap niya no? And then, Kong Abante entered the room, sat our end of the chair on the right. Aba, si Kong Abante naman. Pucha, tintuwad ko yung mga yun ah. One of the lawyers of Mr. Rio, shout out sa'yo, idol. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. What the F, di ba? Kong Dan, mukhang mayayari ka dito, boy ah. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. Ayan guys ah. Buti na lang pumalagtong si Police Colonel Grijaldo. Pucha, di siya nagpasindak sa mga congressman ng Tuwadcom Committee, no? Dapat protektahan to si Colonel Grijaldo. Baka mamaya ipatumba to ng mga congressman. Delikado to. Malamang, ganun talaga mangyari yan, idol. Rio. Wow ha. Talagang pinapa-confirm nila. So meaning guys, wala talagang katotohanan ng reward system na yan. Inimbento lamang lahat ng mga yan, ng mga taga-Tuwadcom Committee. Kasi pinapa-confirm pa nila kay Colonel Grijaldo ang reward system eh, di ba? Tama yan, idol. Yan ng mga congressman para sirain talaga ang imahe ni former President Duterte. Di ba? Common sense. Patalastas mo na. Huwag natin escape pa, kaya sayang naman. Pag nga ganyan mga adversaries ng mga kabayan, huwag nyong escape. Kasi para na yan sa nagdala ng video na yan. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. So tama ang theory ko mga idol. Na sila lang talaga ang gumawa ng pesting affidavit ni Garma. At malamang pati mga affidavit ng mga resource person kuno dyan. Gamit ang ChatGPT. No? He did not give it to me. The lawyer of Police Colonel Garma said, ikaw lang ang pwedeng magsabi niyan, sabi ni Colonel Garma. Wow ha. Siya lang ang pwedeng magsabi. At may instruction pa talaga. Grabe itong mga congressman na to no? Napaka-demonyo ng mga to. I was puzzled and I asked myself, why me? I respectfully told him that I cannot confirm. They are saying, as I have not read the affidavit,
We went silent for a while. And then Kong Dan Fernandez said, while holding the affidavit, saan ka pwede? Dito, noong 1999, about DDS. Wow ha? Ano yan, Kong Dan Fernandez, ha? Parang kumukuha lang kayo ng mga extra sa mga pelikula nyo, ha? Bakit? Saan siya pwede? Hindi nyo naman kasi sinabi sa mga tao na yan na hiring pala kayo ng mga extra sa ginagawa nyong pelikula, no? Ito mga to, surprise din eh. Alam mo to, pulis ka na sa Davao nito. I politely told him that I was not still with the PNP because I was working in the Bureau of Jail Management and Penology in 1999 that time. Aroy, mukhang hahanapan ka pa rin ng story role niyan ni Dan Fernandez, ha? Dating artista yun, di ba? Akala niya siguro parang pelikula lang ang pangyayari sa totoong buhay, no? After some time, Kong Abante asked me how many years do still I have with the PNP. I answered, I still have 4 years before my retirement. Ang main question dyan is, bakit siya? Di ba? Ano yun, pinatawag lang siya kasi Davao Police siya noon? So panay mga taga Davao Police pala dapat ang qualification ang kukunin nilang mga extra sa pelikula nila, no? Lang yung mga congressman. He made a remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pucha. Kapalit ang pagiging general, i-confirm niya lang yung reward system, no? What the F? Buti na lang talaga hindi kumagat itong si Colonel Grijaldo, no? Pagkatapos nito, sir, uuwi na lang ako. At magtatanim na lang ako ng kabote sa amin. Kain na. Yan ang mga, Parang iniluto pa nila si Colonel Grijaldo, no? alam nyo mga kabayan, dyan natin hangaan na mga pulis ay hindi naman talaga lahat tiwali. Katulad ito ni Colonel Hectorio Gallardo. Napaka-prinsipyo ng tao. Shout out sa iyo, sir. Napakagaling mo. I'm sure pag uwi mo sa inyo, yayakapin ka ng asawa mo, ng pamilya mo, mga anak mo, dahil sa prinsipyo na pinamalas mo, na tangay-tangay mo hanggang sa pagtanda mo. Yan ang prinsipyo na pwede mong ipamana sa mga anak mo. Yan at yan din susundin ng mga anak mo. Matuwid kang pulis. Shout out sa sir. I salute you. 5 fingers, I salute you, sir. Baka akala nila, kaya nilang suhulan ng mga pulis na may prinsipyo at paninindigan sa kung ano ang mali, and it can never ever be justified. I salute you, Police Colonel Grijaldo. You are a man of honor. The best ka, sir. The cordial conversation between us continued, and I felt that they wanted me to convince me to do what they wanted me to do. Then Kong Abante asked me where I serve as the chief of police. To which I answered, Mandaluyong City Police Station, sir. Nako, mukhang pag-iinitan pa nila tong taong to, no? Kasi alam nyo mga kababayan, kung iba-iba lang wala itong prinsipyo itong mamang pulis na ito, si Colonel Hector na ito, malamang nakipag-negotiate na ito. Ilang milyon ba yan? Siyempre, kita mo naman sa itsura niya, isa lang itong pulis na mahirap. Katulad din natin itong mga mahirap. Ngunit sa kabila ng kanyang kahirapan sa buhay, hindi niya naisip na ipagbili niya ang kanyang prinsipyo para lang ipalit sa kanyang tungkulin bilang public servant. Ito ang totoong pulis. Sana lahat ng pulis ay katulad mo, sir. Sana lang na may mga panindigan at prinsipyo. Ay salute you sa ulit, sir. Marami po salamat. Tuloy. Hindi nila napasunod eh. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman, Colonel, ganito na lang. Alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic. And
crime committed. And we did not receive any reward from anyone. I added that we only received funds, additional MOA or support fund from the Peace and Order Fund of the LGU. Grabe ang pagiging tapat ng pulis na to. Good to know guys na may mga ganito pa rin palang pulis hanggang ngayon. Good to know. I then respect. Ako nga rin idol eh. Ngayon ko rin nalaman na may mga pulis palang katulad nito ni Kernel. Napakabuting tao. Sana lahat, kaya nga sabi ko, sana lahat ng pulis sana katulad niya may prinsipyo at may penindigan. Tuloy. Fully told Kong Dan Fernandez that anybody can debunk my statement. Tama. I confirm the testimony of Colonel Garma about the TDS in 1999 since I was not a member of PNP at the time. True. Pucha, masisira ang credibility mo niyan, sir. Kaya tama lang ang ginawa mo. And I have no personal knowledge as to the reward system. Additionally, I said, the work of the policeman are noble. Their rewards, great sacrifice, even without the reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and people. Grabe, galing-galing. Palakpakan natin itong mga idol. Grabe. Good to know talaga na nag-i-exist pa rin ang mga ganitong klaseng pulis, mga idol. Good to know that. Then Kong Dan asked me, si Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya sa Parayuga? I politely told him I cannot comment on the case. When I respectfully answered him, sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din sa amin, baka ma-incriminate ako, sir. Pucha. Very unprofessional pala tong si Kong Dan Fernandez, no? Pucha, nahubaran siya lalo ngayon ng napakanipis niyang maskara sa pagbabalag kayo niya. Wala na nga siyang credibility, pucha, mas lalo pa siyang nawala ng credibility ngayon dahil dito. Pucha, parang nuclear bomb na sumabog sa mukha niya to, no? After the discussion, they did not give me a copy of the second affidavit of Police Colonel Garma. I felt that I disappointed them. Correct. Kong Dan Fernandez and Kong Abante left the room, while I and the two lawyers of Police Colonel Garma stayed in the room for a while. I presume that they are about to present the second affidavit of Police Colonel Garma. I asked the two lawyers of Police Colonel Garma why they have chosen me. True. Bakit siya, di ba? Di naman siguro siya nag-apply para maging extra sa pelikula ng Tuwadcom Committee, para maging witness ang role, no? Ba't kaya? They did not answer me and just stared at me. Malamang yung mga yan, nabayaran na rin yung mga yan. O kaya natakot na. Kaya nakikisama na lang sila sa flow ng script ng pelikulang ginagawa nila. Yun ang two-way possibility din, mga idol. Kaya hindi na umiimikit dalawang lawyer na yan ni Garma. And that I went back to the hearing room. When I went back to the hearing room, I immediately called the attention of Police Colonel Lito Patay, who were sitting behind the witness table. We proceeded at the back of the lobby area when they suspended the hearing. I considered and discussed to him what happened in the room with Kong Dan Fernandez and Kong Abante and the two lawyers of Police Colonel Garma. That's all, Mr. Sen. Thank you, Colonel Grijaldo. What motivated you to speak before this committee? You know what? If I am there, I will definitely ask the same question. Good question, Senator Bato. The time, Your Honor, I was insulted. And, Nako, sabi ko na nga ba eh. Pucha, insulto yun sa pagkatao ng isang tapat na pulis, mga idol. Akala kasi nila mababribe nila o masusuhulan nila lahat ng tao eh, no? Tama idol. Malaki insulto talaga sa kanya yon kasi isa siyang matuwid na pulis, then
babayaran lang siya ang gustong bayaran ng kanyang prinsipyo, hindi pa pwede yun. Sa isang pulis na matuwid, kahit na sinong Pilipino, pag may bit-bit ka na tamang prinsipyo, talagang hindi kayang bayaran ng kahit ng pagkaanong salapi yan na katumbas ang prinsipyo mo. Walang katumbas ang prinsipyo ng isang tao. So muli mga kababayan, hanggang dito lang muna tayo, at magandang araw po sa inyong lahat. At ito ang binibiling ko, Idol Rio Official, Mr. Rio Official. Maraming po salamat, Idol. Alam niyo po, Idol, alam niyo po, Idol, simula nang nag-vlog ka sa isa mong account na yun na take down na account mo, kung daw nagkakamali, ang alam ko noon, Saudi ka pa noon, OFW ka pa noon sa Saudi, subscriber yun na po ako. Since 2014 or 15, kung di ako nagkamali, doon ka nagsimula ng mag-vlog until now, nanatila kong subscriber mo. Shout out sa iyo, Idol Rio, Mr. Rio Official, shout out sa iyo. Marami pong salamat.